Hi, welcome back to my channel, MLB TV. Gumagawa nga po ako ng tutorial tungkol sa iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Nagtuturo din po ako vlogs ng iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Kung bago lang po kayo dito nanonood sa aking channel, pwede bang pakihingi ng kaunting tulong? Kung hindi pa po nakaka-subscribe, pakisubscribe naman po. Pakipindot na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated kapag may bago akong upload na naka-notify sa inyo na YouTube channel o sa personal YouTube ninyo. Paki-like na rin po ng simbolo kung ganyan. Huwag na pong kalimutan i-share sa friends and family kung may review sa ginagawa ng aking tutorial, pag-vlog sa iba't ibang tutorial na halamang gamot. At wala na po ang intro. Ang tips tutorial ko po ngayon, yung saan nga ba nakukuha ng mga bata o mga anak natin yung mga bulate. Yan po yung tutorial ko. Iba't ibang gawain ng mga anak natin, yung mga bata pa, kaya nagkakaroon sila ng bulate. Tips number 1, nagkakaroon ng bulate yung mga bata kung ang kuko nila ay sobrang dudumi. Hindi ninyo pinapalasan, hindi niyo tinatanggal yung kuko nila. Kasi kapag mahaba yung kuko nila, yung for example dito, yung mga dumi yan o mga bakterya, nandyan yan, tapos kakain sila, hindi huhugas ng kamay. Yung bakterya, siyempre, nasusubo nila, doon na magkakaroon sila ng bulate. Kapag nagkain sila ng madumi yung kamay, tapos ang kuko, sobrang dumi ng kuko, maitim, matagal lang hindi na tatanggalan yung kukong mahaba, o matagal lang hindi na papalasan. Tips number 2, kaya nagkakaroon ng bulate ng mga anak natin, yan ay gawa rin ng pagkain natin dun sa labas, sa mga fast foods. Alam niyo ba yan sa pagkain sa labas? Hindi niyo alam yan as madumi rin yung ibang siniserve dyan. Pero pag tingin mo ng misa nila, yung table nila, malinis tingnan yung mga kainan nila, malinis. Pero pag sinilip mo yan sa microscope, baka yun ay ilang libo yung nakakakit na bacteria or micro dun sa mga lagayan nila ng pagkain. For example, pinggan, kutsara, tinidor. For example, yung baso, tapos ulit-ulit ko lang kumakain, tapos wala silang maayos na paghugas, wala silang pag-sanitize, or pang-anti-bacteria na binababad sa para mabawasan yung mga bakterya. Kaya yan, nagtataka kayo, sabihin mo, alinis naman ang bahay natin, tapos nagkaroon ka ng kadaming bulati. Saan ba nang galing yan? Doon sa kinakainan ng mga fast food. Siyempre, yung iba dyan, na nagsiserve dyan ng mga ang dumi na kuko, tapos yung iba nalaglag pa, pupulutin, tapos isi-serve. Tapos mapupunta doon sa bata, kahit hindi sa bata, yung mga nalaglag na sa lupa, or sa simento, pupulutin pa nila, tapos isi-serve po sa customer. Ito paalala ko po sa mga fast food. Huwag na po nyo serve sa customer pag nalaglag na doon sa madumi. Kasi nakakasakit yung customer ninyo. Kapag nakakain yan, lalo na yung mga anak nila, anak ng mga customer ninyo, siyempre may isang malaking gastos din pag pinagamit ng customer ninyo anak nila, ay ang mahal lang ng check-up. Yan. Yan yung tips number 2. Kaya yung mga bata ay nagkakaroon ng bulate yung pagkain niya sa lugar, may nagsiserve ng madumi, or nasa yung laglag na sa madumi yung kutsara, madumi yung baso, madumi yung pinggan, etc. Naserve na ganang madumi. Tips number 3, kaya nagkakaroon ng bulate yung mga anak natin or anak ninyo. For example, yung anak ninyo nagbiyahe, sumakay sa tricycle, sumakay sa taxi, sumakay sa nag-grab o in-drive. Doon sa mga kinapitan yan, mga handle ng sasakyan, handle ng tricycle, handle ng tricycle, ng aeroplano, handle ng train, handle ng jeep, or handle ng public and private vehicles. Tapos may kumapit doon na may bakterya, nakapitan ng mga bata, tapos pag-uwi nila sa bahay, hindi naghugas ng kamay, kumain, nasubo yung nakuha nila doon sa iba't ibang uri ng handle na yun, ay napakadumi niyan. Kahit silipin nyo yung mga handle ng sasakyan na yan, tapos araw-araw, lalo na yung sa
sa train o sa jeep. Araw-araw yung iba't ibang tao yung nahawak dyan, tapos hindi naman naghuhugas ng kamay ng wasto. Yung iba dyan, kung anong dinampot, tapos nagmamadali na umuwi, tapos kumapit din yung anak mo. Then kumain siya, halimbawa, sumakay sa jeep kayo, sumakay sa train, sumakay kayo sa airplane, tapos isinama lang yung bata sa fast food, tapos nagkamay siya, kamay na pagkain sa fast food. At doon pala, sobrang dami na ng bacteria na nakuha niya sa mga handle ng private vehicle or public transport na hinawakan ng mga bata. Yan yung tips number 4. Tips number 5, kaya nagkakaroon ng bulati yung bata. For example, nag-CR yung bata sa CR, dala-dala yung cellphone nila. Then, yung cellphone lang ginagamit at screen. Pagpunta niya, galing niya sa CR, dala-dala pa rin yung cellphone. Tapos, kumain siya. Habang kumakain siya, lalo na yung mga sitsirya or may mga pagkain naman talaga tayo na kinakamay. Yun, doon na natatransfer yung mga bulati na yun or mga bakterya. Kaya, nagkakaroon ng bulati yung mga bata. Yun ay natatransfer sa kanila yung galing siya sa CR, tapos touchscreen na cellphone, subo, touch sa cellphone, subo. Yung cellphone niya, napakadami ng bakterya kasi hindi na nasasanitize matagal na. Kung sino-sino nang humawak, yung magulang niya, tita niya, etc. Tapos ang dumi rin ng kamay, yung bata, galing sa CR, tapos kumakain, tapos yung nagkakamay siya sa pagkain, kahit hindi lang cellphone, monopod, iPad, keypad ng laptop, keypad ng PC, or PS4, PS3, PSP. Ano lang ang uri ng gadget na hawak mo, tapos kumakain ka ng kamay, matatransfer yan doon sa bata, pwede magkaroon ng bulati. Yun yung tips number 5. Tips number 6, pwede matransfer sa bata o magkaroon ng bulati. For example, yung bahay mo na din sa tabi ng squatter. For example, tag-ulan. Yung anak mo, mahilig yung mga bata natin, yung mga anak natin na pag lalo na kung siminto, malinis, maputi. Mahilig yung mga bata na umupo din sa siminto. Tapos, pag umupo sila, gustong-gusto nila kumain doon o may pinggan sila. Tapos yan, alam ba ninyo kumakapit ng bata yan habang nanonood ng TV or nagsiselfone, kumakapit pa sa tiles or sa floor. Siyempre yung floor, malinis ba? Ay kung may pumasok doon, galing sa ulanan, ay yung taa, dire-diretso sa loob ng bahay, sa sala, kung saan yung bata doon tumatambay at doon na lumalapagi or gustong favorite niya sa siminto na umuupo habang kumakain. Tapos nakakamay pa yung bata. Ay galing sa ulanan yan. Siyempre yung mga sapatos niyan, napunta rin sa baha na ay ihi ng daga, ihi ng pusa, ihi ng tao, ihi ng kalabaw, ihi ng aso, iba't ibang uri ng ihi o dumi, katas ng basura, nasulbot yung sapatos. Then, pagpasok sa bahay, dala-dala yung may mga katas na kadikit. Yung bata naman, doon sa sala, nakakamay nga siya habang kumakain, kumakapit pa sa floor, yung maiusubo niya. Yan yung tips number 6. Kaya nagkakaroon ng bulati yung bata. Tips number 7, pagkakaroon ng bulati ng bata, yung alam niyo yung sobrang dumi ng gamit. Lalo na sa gamit ninyo. For example, yung gamit ninyo, hindi kayo mahilig maghugas ng pinggan. May mga Pilipino kasi na, yung alam niyo ba yung, lalo na kung sila ay pagod, hindi na nila nahugasan yung baso, pinggan, kutsara. Tapos, iniiwan na lang sa lababo, may mga tira-tira na momo o tira-tira na pagkain. Tapos, alam niyo ba yung pag pinatay ninyo yung ilaw sa may lababo, aatake yung mga ipis, iba't ibang daga, pusa, kung nakakit ng pusa yan. Siyempre, madumi ba yung paa ng pusa? Malinis ba yung paa ng pusa? Malinis ba yung paa ng daga o ipis, langaw? Yan aakituin. Tapos yung naghugas, hindi na sinabon. Siyempre, nakadikit na yung bakterya doon. Tapos isi-serve din sa bata. Kakain na ng bata. Iinom din sa baso. Gagamit ng kutsara, gagamit ng pinggan.
yung mga bakterya na yan, mas papasa sa kumain, hindi lang bata. Kung iniwan mo sa lababo, yung mga hugasan, tapos hindi mo sinabon, hindi mo binalian ng tubig na mainit para antibacteria, yun, magkakaroon na rin ng bulate. Yun yung tips number 6. Tips number 7, pagkakaroon ng bulate ng bata, yung laro ng laro sa labas. Araw-araw, naglalaro. Tapos, kung saan yung pumupunta, yung iba sumusuot sa gilid ng basurahan, sumusuot yung iba sa lalim ng silong ng bahay, na yung bahay na yun, na yung, alam niyo ba yung sahig niya, kawayan, yung sa mga probinsya, mas kakapit sa doon sa mga haliginan o sa mga pader-pader sa baba or etc. ang mga kapitan niya. Alam niyo ba, dyan namumuhay din ng mga bakterya yung mabibini na galing sa bahay, lalo yung mga alulod, mga pinagugasan, yan, kadiri yan. Tapos yung bata, doon naglalaro, pikot-pikot, tapos hahawak, tapos pupunta sa bahay ninyo, yung anak ninyo, dala-dala yung kung saan lugar na humawak. For example, sa lugar na pinaglaruan may mga basura. For example, yung mataas ng silong ng bahay, nakakapit sa sa madumi na lugar, yung mga basa-basa na putik, hindi niya alam na doon na talagang namumuhay yung mga bakterya sa malamig na katamtaman na temperature. Okay. Yun po yung tips number 7. Kung bakit nagkakaroon ng bulate yung mga anak natin, saan ang galing, anong pinagmumula ng bakit nagkaroon sila ng bulate or bakterya. Ito po, bonus. Tips number 7 po tayo ha. Bonus po ito, tips number 8. Kung paano malalaman may bulate yung anak mo. Ito yung mga sign ha. Number 1, makikita mo sa anak mo ay maputla yung kulay niya. Number 2, palagi siyang matamlay kahit matulog siya ng maaga. Kumain siya ng madami, inom siya ng maraming tubig, matamlay pa rin siya. Yan yung tips. Then, palagi siyang nagugutom. O kahit pinakain mo na ng wasto sa oras, palagi pa rin gutom pero hindi naman tumataba. Yan yung mga sign. Palagi siya nasusuka, nasakit ang ulo. Yan yung mga sign na meron siya na bulate or iba pa sakit or mga bakterya na nasa loob ng tiyan ng bata. Okay? Kung bago lang po kayo sa channel ko at hindi pa po nakakasubscribe, hindi ba pakihingi ng kaming tulong, pakasubscribe po. Pakireks naman po. Pakipindot po yung notification bell para lagi kayo updated kung may bago ako upload po sa channel ko. Pakishare na rin po sa friends and family at gusto po ninyo itong ginagawa ko. Pakishare po doon sa friends and family relatives ninyo. Para marami ko pong matulungan na nangailangan ng tips tutorial at mga libreng gamutan sa paligid ng bahay nila ay hindi na sila pwedeng magastos ng malaki, lalo na kung wala silang gagastusin sa pagpa-check up, pagpa-hospital na step by step. Yung mga tutorial ko po, ganun yung marami ko na pong na-upload sa channel ko. Okay? Maraming salamat po sa sumusuporta sa LVTV. Thank you for watching LVTV. Bye-bye. Mabuhay po kayong lahat. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken.